Magandang araw mga ka-EF-Lab. For today's video, meron tayong i-repair na laptop. Ayan, so Samsung Intel. So Intel yung processor nya. Ayan. So bago natin i-test, tingnan muna natin ang model number. Kung anong model ito. Ayan, dito sa likod. Okay, ang model nito, ang model code is NT270E-5G-Key24. So yan ang model code. Ayan. Bago natin buksan, i-test muna natin kung meron bang power o di kaya nag-charge pa ba ito. Ngayon, i-plug in natin ang charger. Ayan. So, tingnan natin kung meron bang indicator na iilaw. Dito banda. Okay, so wala. Dito sa front, wala din. So, wala tayong nakitang ilaw na palatandaan na ito ay nag-charge. Ngayon, try natin i-power on. Ayan. At wala ding response. Okay naman yung charger. So talagang totally dead set ang unit na ito. Ngayon buksan na natin para matroubleshoot ang board at malaman na natin ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang laptop na ito. Ito yung board nya at kumpleto pa naman yung hardware. Ngayon, i-check natin kung pumasok ba yung 19 volts dito sa board. Kasi baka mamaya ang problema lang is yung charging socket. I-confirm lang natin bago tayo mag-troubleshoot sa board. Okay? Ayan, so mayroon siyang 19.62 volts. So pumasok siya. Pumasok yung 19.62 volts dito sa board. So walang problema yung charging socket or charging port. Ngayon guys, tanggalin natin yung board. So ito na yung board. I-zoom in lang natin para makita nyo ang sinukatan ko kanina. So itong pula na ito guys ay dito na punta ang 19 volts. So ipakita ko lang sa inyo ulit. So 19.62 volts. So pumasok dito sa board ang 19.62 volts. Ayan. So tingnan natin dito sa likod or kabilang side ng board natin. So wala naman siyang mga sunog na piyesa, malinis naman. So ngayon hanapin natin ang charging IC. So diretso tayo dito sa charging IC.
So number na to is BQ24735. Ayan, ito yung charging IC niya. Ayan. So sa input niya, sa VCC pin, mayroon tayong nasukat na 19 volts. So ibig sabihin yan, pumasok ang 19 volts sa VCC pin ng charging IC. Diyan dumaan after sa fusible or fuse na resistor. Ayan. So itong diagram na ito guys, so ito yung galing sa charger, dumaan sa fusible resistor or coil. So dumiretso siya dito. Ayan, dito sa VCC. Yan, dumaan lang sa twin diode yan. So dumiretso dito sa VCC ng charging IC. So sa kabila naman, may dinaanan siyang MOSFET. So dito siya papunta. Ayan, dumiretso dito sa MOSFET ulit at may inductor at papunta sa positive side ng battery socket, yung 19 volts. So ngayon sukatan natin yung battery sa positive side ng battery socket natin kung nakaabot ba doon yung 19 volts. So ito yung sinabi kong inductor. Yan, ito yung MOSFET na sinabi ko. Dumaan dyan. So ngayon wala tayong nasukat na 19 volts dyan sa input ng MOSFET. So papunta naman ito sa battery natin. So kung mapansin nyo guys, ayan, ito yung lines nya. Ito may MOSFET din rito. Okay. Ayan, so dumaan siya dito sa MOSFET. Yan, maraming dinaanan. Okay, ito yung drive ng MOSFET 1. Ito yung MOSFET 1 nya. So kumuha siya ng drive signal from charging IC. Okay, so ngayon tingnan natin ang sinabi kong MOSFET 1. So dito, ayan, so dito yung 19 volts input natin sa galing sa charger. Ito yung MOSFET 1 na sinasabi ko. So mayroon siyang 19.62. Mayroon dyan sa may input or sa source ng MOSFET. Pagdating dito sa drain, tingnan natin kung mayroon bang 19 volts. So wala na. So 0.76 or equal to 0. Diyan, nabablock dyan yung 19 volts natin. Okay? So ang signal dyan or ang triggering signal dyan is galing sa charging IC. Okay? So ngayon, gawa natin ng temporary solution. Lagyan natin siya ng jumper dyan or i-bypass natin yung 19 volts para makatawid dyan sa may MOSFET 2. So ngayon guys, i-jumper natin yung sinabi kong MOSFET 1 at MOSFET 2 guys. In-assume ko lang siya. So doon sa may diagram talaga niya ay walang nakalagay doon na MOSFET 1 at MOSFET 2. So sa akin lang yan para ma-assume ko lang siya, dahil yung MOSFET 1 na sinasabi ko, yung lagyan natin ng jumper ngayon guys or i-bypass natin, siya kasi yung unang dinaanan ng 19 volts na unang MOSFET, kaya tinatawag ko siya na MOSFET 1. Okay? Para madaling tandaan or madaling ipaliwanag. So yan ang pinakaunang MOSFET na dumaan dyan yung 19 volts. So ngayon guys, i-bypass natin yung
19 volts para makatawid sa drain. So hindi nakatawid yung 19 volts sa drain or sa output ng MOSFET. Ayan. So ito guys, hindi to recommendable if in case lang ito kung kailangan mo talaga or kailangan ma-repair mo agad yung laptop at kung wala kang pyesa or wala kang charging IC. So itong paraan na ito guys, kung mag-success man to, so pwede na ito pang temporary solution. Okay, so ngayon na jumper na natin, sukatan natin kung mayroon na ba tayong masukat na 19 volts. Ayan. So i-connect lang natin dito sa ground. Okay, i-insert or i-plug in natin yung charger. Dito tayo sa drain. Okay, sa source, dito sa drain. Okay. So kanina guys, nagsukat ako dito, hindi ko lang napakita sa inyo. Dito sa may power button niya, diyan wala siyang diyan kanina, wala siyang masukat na voltahe. So ngayon mayroon ng 3.3. At yan, nakita nyo na rin na mayroon na siyang power indicator. Okay? Dahil binaypass natin yung 19 volts guys sa may MOSFET 1 at pumasok na yung voltahe doon sa mga regulators natin, doon sa may 5 volts regulators, 3.3 at 1.2, kaya nagkaroon na siya ng power, umabot na sa system natin. So ngayon guys, i-testing natin, ibalik lang natin dito sa may niya, sa case, para ma-testing natin kung gumagana na ba siya. Okay, insert lang natin lahat ang tinanggal natin. So ang importante dito yung makita natin ang display, kung nagkaroon na ba siya ng display. So ito, yung iba guys hindi muna natin ilagay. So i-confirm lang natin kung may display na ba siya. Ayan. So ito yung power, charge natin. Okay. So dandahan lang tayo kasi wala pa mga tornilyo ito. Ngayon ilagay natin yung memory, para kasi pag wala yan, wala din display. So ngayon i-power on na natin. Okay. Tingnan natin ang monitor or LCD. Yan. Ayan na, nagpa-power na siya, mayroon na siyang display. Okay. Okay, so ngayon guys, ibalik muna natin, insert natin lahat, pati yung hard disk. Okay, so nabalik na natin lahat. Ngayon, i-power on na natin. Okay, so mayroon na siyang display. Kung nagustuhan nyo ang video ko guys, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification button para ma-update kayo or ma-notify pag mayroon tayong bagong upload na mga video tips na makakatulong sa ating pag-repair. Salamat guys!